Akala ko kung ano na nangyari sa inyo eh. Naku, kapag nakita ko yung si Mildred, sasaktan ko. Chang, Ay, nako. Ay, teka muna, Chang. Nasaan mo pala si Diyosa? Kumuha lang ng damit sa bahay sandali. Darating yun maya-maya. Tay, Lynette, Annalyn, I already took care of everything. Pwede na kayo magpahinga dito kahit na 3 days pa. paano naman ako makakapagpahinga? Eh, nag-aalala ako kay Carlos eh. Parang grabe talaga yung nangyari sa kanya. Nakita niyo, may kalmot siya dito sa leeg. Tapos parang lutang siya. Pansin ko nga din po yun, Nay. Parang may kakaiba po kay Doc Carlos. Siguro po grabe yung pinagdaanan niya. Alam mo, napapansin ko, nesa malas yung bahay ninyo na yun. Oo nga, Lynette. If you're gonna think about it, 2 beses na kayo nanakawan dun. Hindi niyo ipabless yung bahay. Tsaka nyo naisipin yan. Ang importante, magpahinga muna kayo. Sandali, tawagan ko lang si Carlos. Hello, Lynette. Carlos, mabuti naman nakuha mo na yung cellphone mo. Oo, pinahatid ko sa sekretary dito sa bahay. Ikaw, kamusta ka? Naka-file ka ba ng police report? Oo, tapos na. Kumuha lang ako ng gamit natin dito sa bahay para dalhin ko dyan. Oo nga pala, Carlos, kasi nag-aalala ako sa'yo eh. Kaya pinapunta ko si Harry dyan. Ha? Huwag mo na papuntahin. Carlos, okay na. Papunta na dyan si Harry. Baka nga malapit na yan eh. Antayin mo na lang, ha? O sige, bye-bye. Erin, sorry. Erin. Sorry. I'm sorry, Erin. Dad! Harry. Ang ginagawa mo dito? Dad, I heard what happened. Sabi ni Tita Lynette sa akin to check on you. Ano, kamusta? Do you need help? Harry, okay lang ako. Dapat hindi ka na pumunta rito. Sinabi ko naman kay Tita Lynette mo na kaya ko ng sarili ko. Dad, siyempre nag-aalala pa din ako sa'yo. And hindi mo naman may iwasan na hindi mag-alala si Tita Lynette. And kahit man nangyari sa kanila ni Annalyn, for sure iniisip ka pa din niya. Salamat sa pupunta, Harry. Pero paalis na rin ako. Pupunta ako sa hotel. Sige, Dad. Sasabay na ako sa'yo. Ha? Dad, di ako nagdala ng kotse. Nag-taxi lang ako papunta dito. Okay lang ba? Sige. Sabi ka na sa akin. Dad. What's that? Bakit may carpet dyan? Ba't may carpet dyan? Ipapadreling ko. Okay. Pero Dad, late na. Sarado na yung mga cleaners ngayon.
Gusto mo ako na lang papalinis ng bukas? Hari, ako na. Hindi, Dad, let me help you. Para bukas, magpapahinga ka na lang. Hari, huwag mo nang problemahin yung carpet na yan. Ako nang bahala. Okay? Salamat sa concern mo. Pero ilalabas ko itong kotse. Sarado mo yung gate. Sige, Dad. Justin! Justin, wait! Where's your dad? May lakad pa siya. Excuse me. Gusto mo ihatid na lang kita? Actually, ang gusto ko, malaman kung paano ka nakilala ng Lotus na yun. Kasi nakita ko sa internet na pinatay niya yung asawa niya, yung kabit ng asawa niya. So, ibig sabihin ba nun, gano'n na yung mga friends mo? We're not friends. But? But what? But I asked her for some favors. Oh, I had no idea na you're doing business with criminals. No, it's not like that. So what happened? If you're in cahoots with them, bakit niya ita-threaten yung pamilya natin na papatayin niya? Problema ba sa pera? Or sa pinapagawa mo sa kanila? Or baka naman nakita kasi nila na masama yung ugali mo? No, she asked me for a favor. Ang gusto niya kausapin ko si Warden para palabasin siya at nang mabisita niya yung anak niya bago maoperahan. Pero hindi ko naman siya matutulungan sa hinihingi niya. It's beyond my powers. Kaya parang na-ignore ko rin yung request niya. Ah, typical Giselle. Walang pakialam sa iba. It just slipped my mind, okay? Kasi nga wala kang pakialam. Alam mo kasi, kung importante sa'yo yung isang bagay, hindi mo makakalimutan yun. Well, I really hope na maging lesson to sa'yo. Kasi alam mo, sometimes, the things we forget come back to bite us. Excuse me.